Nasabi sa songwriters, ang umaayaw hindi nagwawagi. Yung technology, nakakahabol ka ba? Hindi lang nakakahabol. I can compete with the kids. Really? Oo. Pag ako yung mag-handle ng production, tunog ano pa rin yun? Tunog Lumari yun. Mang inasal? Ihaw na nga. Ayan, ginawa yan. Palagay mo ba, binigay ni Lord sa'yo yan? O nagkamali lang ng konti? Kasi hindi mo inambisyon eh. Ang bata ngayon, iba ang pakiramdam sa music. Na dati, ang nagdidikta, radio. How much do you charge for that? Siguro bracket mga 500 to 1 million. Depende sa kanta. Gaano katagal yun? 30 seconds. How long is the contract? Is it for 1 year? Normally, it's 1 year. It's normally 1 year. Hindi naman lahat ganun ang presyo, pero niti talaga. Kumbaga, pag ginamit sa commercial, gaya nung, alam ko, ginamit ng Jollibee, yung whatever's not enough. Ihaw, ano ba itong? Mang inasal? Ihaw na nga. Ayan, ginawa yan. Kaya ako, ang sinasabi ko sa mga songwriters, keep on writing songs. Kasi hindi mo alam, someday yung song na akala mong walang pupuntahan, magiging sikat. Kasi pag sumikat na ang kanta, napakaraming revenue na pwedeng pagpunta. Yung kanta mo pag ginamit sa soundtrack ng teleserye, does that make money also? Oo, dapat bayaran ka. And then, bago naman nila ilabas yan, may proper contract na gagawin yan. So, kung ang kanta mo, theme song, that can be siguro mga 300 to 500,000. Or may time span yan? Hanggang isang full episode. Isang buong, kung 5 taon na yung episode. Dapat hindi, no? Oo. Hindi ko eksakto kung gano'n. Kung tingin ko nagre-renew eh. Nagre-renew. Is Venny Saturno handling, managing his songs, or there's another? No, my sister. Your si sister. Doris, Hindi na yung mga yung mga recording company before. Yung iba, ina-assign ng songwriter sa publishing ng label. Pero what I did, para ma-claim ko yung totally 100% ng earnings ng kanta ko, nag-set up ako ng publishing house. Yun na yun. And then, ang sister ko, which is Communication Arts, magaling naman siya. Yun, galing UP yun. Medyo alam na yung gagawin. And siya yung the one in charge of everything, gumagawa ng kontrata, nakikipag-negotiate sa mga clients. For new composers who don't know what to do sa mga kanta nila, let's say, ano yung dapat nilang, what's a step for them to own their songs? Well, may tinatawag na poor man's copyright na tinatawag. Yung iba ang ginagawa, kasi dapat meron kang basis na ikaw yung sumulat. How is it done? Ang ginagawa ng iba, nakalagay sa cassette, naka-record. Wala nang cassette ngayon, di ba? Wala na. O CD, pinemail nila. Basta email sa bahay nila. Lalagyan mo ng date. Sa post office, lalagyan mo ng date. Tapos babalik sa iyo, di ba? So, ibig sabihin yun, minail mo yun, pagbalik sa iyo, that is a proof na ikaw yung sumulat ng kanta. Ano yung ibang National Library. Pwede kang send mo doon. Pumunta ka ng National Library, gagawa ka ng tinatawag na music sheet. Andun lyrics, andun yung melody, nakandun ang pangalan mo, i-register mo sa National Library. For instance, meron kang kanta, wala pa silang alam, gustong kuhanin ng isang agency. Pagtanong kung ano yung karapatan nila and paano yung magiging terms and conditions na sa paggamit ng... Pwede ba nilang tawagan si Venny Saturno to help them? Naman. Kaya so how did they get to you? Ang pinaka-the best na is mag-reach out sa PhilSCAP. Kasi mas maraming sasagot doon. Okay. Na kung paano, ano ba yung karapatan ng mga songwriters? Paano po protektahan? Which is, sasagutin sila kasi nga, PhilSCAP is parang collecting society. You're happy with what's happening to you? Oo. Sabi ko nga, yung binigay ni Lord sa akin as a songwriter, siksik, liglig ng biyayang binigay sa akin. Kasi, palagay mo ba, binigay ni Lord sa'yo yan? O nagkamali lang ng konti? Kasi hindi mo inambisyon eh. Hindi ko inambisyon, pero maybe because of yung foundation ko. Kasi ang tagal ko sa church. I started in the church as choir conductor, guitar player ng choir, 1978. More than 30 years ako doon bago bumitaw na hindi ko na lang kaya yung magturo. Kasi kailangan magtuturo ka eh. If you did not become a songwriter, what would you have been? Actually, dream ko maging journalist. Unfortunately, hindi lang ako nakatuloy ng kolehiyo. Hindi ka natapos ng college? Hindi na ako nakagraduate. Kung naging broadcaster ka, magkasama pa tayo, no? Kasi first year, second year, general engineering, parang ganon, di ba? And then, nung third year, medyo hindi na kaya ng budget ko talaga kasi nagtatrabaho ko sa araw, mag-aaral ako sa gabi. Anong ginagawa mo? Xerox operator, meter reader, at collector sa isang Xerox company. Tinan mo nga naman yan, I work, I think, 5 to 7 years working in a Xerox company and sabi ko sa sarili ko, pinanganak ako at mabubuhay na walang kabuluhan ng buhay ko. Yun naisip mo yun, Naisip mo yun? Oo, sabi ko. Was that a turning point sa iyo na ganito na lang ba ako? Drastically,
nag-resign ako. Ng 1 year. Siyempre, pag nag-resign ka, pag wala kayong pera, di araw-araw mag-aaway kayo ng asawa mo. Oo, Wala kang pambayad ng ng apartment mo, wala kang pambayad ng kuryente mo. Buti naisip mo yung kagad, di ba? Alam ko meron akong songwriting skill na pwede kong i-develop. Hindi ko lang ginawa. Kasi nga, yung airmat, siyempre, magulang ko. Dinidiscourage ka na. Dinidiscourage ka. Pero sabi ko, pag hindi ko ginawa ito, talo na agad ako. Wala na akong ibang alam na gawin. Kasi hindi naman ako degree holder. Nakukunin ako ng isang kumpanya na magiging boss. So, kailangan i-discover ko sa sarili ko, ano ba yung pwede mong ipakita at magaling ka. What have you learned through the years about life na that you can impart to people? Well, ang buhay, kailangan lang, siguro, swerte ako, naranasan ko yung maging mahirap, pero nangarap ako, hindi ako huminto. Kaya kong, magsisikap ako para at least high school nga, elementary, high school nga, pambaon ko ako ng, kasi nagtitinda ko ng pandesal nung elementary tsaka high school. Tinamaan niya yan. Para lang, meron akong panggastos. Kasi, 10 kami. Isipin mo, 10 kami. Kung lahat, papabaunan ni Airmat tsaka Airpat, ay 10 kukunin. So, hindi ako humingi ng baon, elementary tsaka high school. So, may pambaon. Ano sabi ng papa mo nung nag-i-start ka dyan? Wala. Ang sabi sa akin, anak, marami kayo. So, hanggang high school ka na lang. We cannot support you as in, pupuntahin ka sa kolehiyo. Hard time. Ang hirap magtrabaho nung nagtatrabaho ka, nag-aaral ka sa gabi. So, sabi ko, kung may mangyayari naman sa isang karir ko na maging maganda yung outcome, pagsusumikapan ko na lang aralin yun ng mabuti. Magtatanong ako, magre-research ako, until finally, napolish ko yung songwriting. Tinamaan ko yung industry. Ika nga, ang sinasabi mo is keep on dreaming. Oo. At saka, hindi porke, kasi syempre rejection is always naman every time you're presenting your song to Did you get rejected? Nangyari sa akin. Sabihan ka ba naman na, ay naku. Na-reject ka ba ng mga sikat na producers? And the word is, baka hindi mo kayang kainin. Sasabihin sa'yo, yung kanta mo maski 1,000 kanta, kaya mong sulatin ng ganyan So, ibig sabihin, pag yun, nagpadala ka sa mga ganun, hindi ka mag-grow sa'yo. Pero naapektuhan ka rin, sinabihan kang gano'n, di ba? Naramdaman ko yung, siyempre, masakit. Masakit, oo. Pero sabi ko, hindi. Alam ko, meron ako. Meron bang kilalang producer noon or somebody na later on tinawagan ka para kumuha ng kanta? Si Nonoy Tan. Si Nonoy. Nonoy Tan, kasi Nonoy Tan before, siya, A&R sa isang label. Yeah. So, yung mga songs namin, nire-reject nila. Tapos, minsan, nag-reach out sa akin. Mismo si Belia Tan. Si Belia. The late Belia Tan. Naging club ko si Belia Tan kasi nakatrabaho ko yung Dyna. I'm sure kilala yung mga Dyna days na yan. Yan, sila Weya pa noon. Weya. Yan. Mr. Chuaing. Chuaing, yan. Sabay ko, nakaralas ako ng kanta ko. Akala ko, i-record na. Hindi pala matutuloy. Ang tagal na. 6 months nang sabi, approve na yung kanta mo. Wala pa pala. Wala pa sa atin. Pagdating ng album, hindi pala kasama. So, may mga ganun. Na pag ganun, susuko ka. Masasaktan ka. During the start or course of your career, helped you or influenced you, gave you that break talaga na... Sina Snapurigor, Boyat Manahan, mga taga-Dyna na. Okay. Sila kasi nga, ang ginagawa ko, syempre nagsasubmit ako ng song, sila yung binibigyan ko ng kanta. So nagkakwentuhan kami, may mga times sila na medyo free na makipagkwentuhan. Nagtatanong na ako. Tanong ako ng tanong. Anong tinatanong mo? Paano ba magsulat? Paano ba ang tamang kanta? Hindi ba nakakapagsulat ka na nun? Hindi, pero may formula Paano ba yung papaano ko ba? Ano ba yung hinahanap? Basta... wala ka pang alam sa formula nun? Oo. Basta kailangan yung kanta, isang dinig pa lang, alam na ng mga tao, maaalala. So, parang yung intro. Yung recall na tinatawag, yung hook. So, in-apply mo yon. Oo, yung hook so, na. Lahat ng kanta mo, may ganon. And ang formula is part of the chorus, pwede mong gawin siyang intro para mas madaling matandaan. Anyway, we'll take a break. Yeah. For a while, and this podcast is being powered by OnePay. From bills payment to remittances, insurance, and now travel and tourists. With over 1,000 branches across the Philippines. Uy, dalhin niyo ako sa Boracay. Alam ko kayong may hawak kayo doon. OnePay brings every service closer to kay Juan. OnePay, serbisyo para kay Juan. Special thanks to Jan Mixonic. Ladies and gentlemen, we continue with our episode with the great Venny Saturno. You may comment on if you've got concerns, questions for Venny here in this episode. Let us know. Comment on it, okay? Venny, saan ka nila ulit pupuntahan? Sa Facebook mo? Ano address mo doon? Ang Facebook ko, Venny A. Saturno. At saka, Venny Saturno Music, yung page namin. Kung kaya namin sasagutin namin. Kasi bisan, ang dami nang nagre-reach out. Siyempre, hindi naman natin lahat i-entertain. Pero yung kakayanin,
pwede naman akong sumagot para sa inyo. Pare, yung technology, nakakahabol ka ba? Hindi natin panahon to eh. Hindi lang nakakahabol. I can compete with the kids. Really? Oo. Alam ko lahat yan. Kung anong ginagawa ng kids, tanong mo sa akin, sasagutin kita. Hindi kita matatanong dahil di ako magaling What dun is the sa... present technology? AI, are you able to maximize AI Nagagamit ko nowadays? siya, pero alam mo, dapat responsible user ka ng AI. Kasi, ang gawin mo, ang AI, reference mo lang siya, pakinggan mo yung ginagawa ni AI. Kung mapupulot ka, embrace. And then, kung tingin mo, maganda na yung line, pwede mo namang i-tweak, pwede mo siyang baguhin konti. Kasi, ang produkto ng AI is parang American type of songwriting na yung binabaton niya. Ang AI ba, pag sinabi mo mag-compose siya, magko-compose siya? Kakayanin niya. Kakayanin niya. Di ka ba nahirapan ng transition ka since from the decade From natin analog to digital? Yeah. Hindi, kasi nga, masipag ako. Yung transition Sumabay ka? Oo, yung transition ng analog to digital, nagpaturo na ako doon sa mga marurunong na. Inuumaga ako sa studio, yung sa lugar namin na dumadating to the point, ano ba, papadala na ba kita dyan ng una at saka kumot? Na talagang hands-on ako. As in, sabi ko, kailangan ko matutunan to. Pag hindi ko ginawa ito, hindi ako makakapasabay sa present Was there a generation. point in your life na nung nag-uumpisa ka na ikaw lang talaga? Ako lang talaga, nung panahon ng mga 80s, ako lang talaga. Ikaw lang talaga? Wala akong katulong. Kailan nag-change ito? When was the pivotal time na nag-change ito and you knew already? What year was that? What happened? Actually, nung Nag-bear fruit. 90s, since nag-studio na ako, sa studio ko na ginagawa yung recording. Okay. Boses, gitara, gano'n. Tapos, I work with different arrangers, yung tinatawag ko ng mga demo arrangers ko. Dali, yung recording mo ba analog pa rin yung 2-inch? Analog, 2-inch. 2-inch, 2-inch. okay. So, most of the time, dyan ako sa Green Hills Studio. Okay. Dyan ako nagre-record and then may slot ako dyan ng 4 times a week. Inaabot ka ba ng gabi nun? Umaga? Ay! Talaga? Inaabot ako ng alas 12. Minsan doon ako natutulog sa studio. But you loved it and it did not present any problema Wala. sa... Kakain ako ng tanghalian sa bahay, pumunta na ako ng studio, uuwi ako ng alas 12, pag inaantok na ako sa studio na ako natutulog, umaga na ako umuwi sa amin. What about your family? Did it not affect your relationship? Medyo kasi nga, hiwalay ako sa first wife ko. Medyo nagkaroon ng konting problema. Because of that, of your work? Maraming kwento, but of course, hindi ko na i-elaborate. Siguro, nakapag-usap kami ng maayos, and naayos ko yung mga anak ko. So, wala naman ako naging problema. No, I mean, did you think that the work that you had, rising up to the call of music, naka-apekto sa... Siguro, part of it. Parang, may ibang mga nangyari na siguro hindi kami nagkakasundo doon sa dapat We're getting into your life now. So, when that happened, did it affect your songwriting? Hindi naman, kasi yung love ko nga yung yung pagiging songwriter, so pinush ko talaga. Experience mo doon, you used it as an inspiration also? Kasi gusto kong may mangyari sa buhay ko eh. Hindi ka ba na-burnout sa kakagawa? Hindi may proseso kasi ako eh. Yun sinasabi ko nga. Kailangan Hindi, yung parang magkakamukha na tong mga kanta kasi. Magkakalapit-lapit. Kaya nga, you have to have do some research. Kailangan makinig ka ng iba. So how do you differentiate it? Sa areglo na? Sa areglo na. Doon sa areglo na. Oo. And then, alam mo dapat din, who should be the right arranger na mag-a-arrange tong Hindi song. mo na inatempang mag-arranger. Hindi na. Hindi ako magaling doon. Ang ginawa mo lang as producer. Ako lang ang nagdidikta sa arranger ng gagawin niya. Or pinapaproduce mo sa iba kung kanta Ako mo. nagpo-produce. Ikaw, basta't kanta mo, ikaw. Ako lahat. Why is it you? Why not another? Ako lang sisisihin pagka nagkamali ako. Okay. At the same time, may mga perspective ako na gusto kong gawin sa kanta from the start, from the vocal recording to mixing, hanggang sa final product. Gusto ko, hands-on ako dyan. Kailan ka nakapag-dictate na, hindi, akong magpuproduce nito, ganito gusto ko? When was that? Nalaman ko na lang na after ng, yung Be My Lady tsaka Isang Dakot, ando na yung trust ng label. Na every time na may song ako na sinulat, ako na magpuproduce ng kanta ko. And not only my song, but yung mga artist na dinidiscover ko, even not my song, ako yung nagpuproduce, ako yung kumukuha ng arranger. Lalapit sa yung label o yung artist? Lumalapit. Label at saka artist. Yung artist minsan independent. So, tinetailor mo para sa kanya? Basta, gaya na sabi ni Boss Vic, gawa mo ako ng parang The Likes of Sarah, ang ginakanta niyan, mga parang mga Celine Dion. So, inimagine mo yon? Papakinggan mo yun. Kailangan makinig ka ng mga kanta ni Celine Dion. Kasi kailangan maramdaman mo what are the songs of Celine Dion na pwede mong sulatin na malapit.
O ikaw, pag sinabi sa yung gawa mo nga ng kanta yung Beanie, o igawa mong kanta si, anong bibigay mong kanta sa kanila? I mean, just talking about it, what will you give them? Papakinggan ko yung mga songs nila. And then I will write another song out of their, kumbaga, which is halos malapit dun sa release. You think because the sound now is so different from what we had before, ibang-iba yung tunog eh. Iba. Are you able to adapt that Yes. also? Yes. Working with young arrangers, makaka-adapt ka. Yeah. That's the formula. Kasi kung mga arranger na I work with yung 19 kopong-kopong, minsan hindi na sila makaka-deliver kasi ang tunog ngayon is pagandahan ng patches. Kanina, off air, we were talking about yung mga ginagawa ng mga hip-hop and all. Meron bang chance na mademanda sila doon pag kumuha sila ng mga tunog doon? Well, ang pinagkukunan nila is YouTube. Pinagkukunan ng mga beats. Yung tawag na beats ang ginagamit ng mga hip-hoppers. Ako, what I will suggest is like this. Huwag kayong basta pumulot ng isang beat na nakakatakot. Tapos gagawin mo siya part of your song. What do you mean nakakatakot? Nakakatakot kasi yun, hindi ikaw yung owner noon eh. Kasi merong sila, nilalagay nila talaga yan purposely. Hindi, ibig mo sabihin yung kinokopy nila todo yon. Ginagrab nila yan eh. Yung beat na nasa riniresample nila. YouTube. Hindi mismo yun. Ha? Yun ang pinapatungan nila ng rap nila. Pag ginamit nila yan, tagilid sila kasi hindi sila yung tinatawag na master rights owner. Yung ownership hindi sa kanila. Kasi nga, purposely, nilalagay ng mga yan parang gagamitin ng iba. Parang may semblance ng pinag-uusapan natin kanina na familiarity. Ginamit mo, nag-hits, yung content, yung pinaka-bed ng rap mo, ginamit mo yun, nilagyan mo ng blah, 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 blah. Pero yung pinaka-bed music, hindi ko yung may-ari nun eh. Pag hit song na yan, that's the only time yung owner noong content na yon sa kanya nahabulin. Parang si Sean Puff Daddy, yung Every Breath You Take. Nayari siya doon, ano? Kasi hindi naman maghahabol ang isang publisher. Publisher is the one in charge of a song na owned by a songwriter, na inassign ni songwriter. So, hindi maghahabol ang isang publisher hanggang hindi sikat yung isang kanta. Naalala mo yung Selos? Yeah. Selos is kinilame nung songwriter na siya yung words and music. Pero kay Lenka ba yun? Very similar yung tune. So, nilagyan lang ng ibang lyrics. Ayun, siguro nagkaroon sila ng amicable settlement. So, ano mangyayari? Pag ginamit nila yon, hindi sa kanila mapupunta yung bayad or what? Yung revenue na makukuha nila sa YouTube, hindi nila makukuha yun. Ang kukuha noon, yung may-ari ng content. Yun. Kaya yun ang risk. Ako naman, since ako yung may-ari ng content, sige, gamitin mo lang. Pag sikat na, saka nakahabulin. Kasi naka-fingerprint yun di ba? Kaya, ang risk, nakakatakot. Kaya pinaka-the best sa mga hip-hop na gumagamit ng mga beats, work with the arranger na hindi ganun ka-expensive na kaya mo na affordable yung... Magkano ba ang arrangers Depende. now? Meron naman siguro, papayag na hanggang mga 5K. Paggawa ka na ng beat. But it depende sa status ng arranger. Did you ever think of coming up with a school or have you put up a school for composing? Wala composing. Nag-set up kami ng voice training that was before the pandemic. Nag-pandemic, so sinara namin kasi... What about a school for people who wants to learn how to... Nag-online online ako ng workshop. Pero case to case, medyo nakakapagod din kasi mag-online. Kasi parang nagtuturo ko sa kolehiyo. Parang yung tuturo mo, pareho lang. Ibang grupo, siyempre, uulitin mo lahat yung sinasabi mo sa kanila. Correct. Okay. You know, you've achieved so much already, and having achieved such remarkable success, and yung time mo, ang tagal na sa industriya. And then, what lessons? What I can share is, ang songwriter dapat hindi pusong mamon. Kailangan, you have to accept whatever positive or negative na comment. Kasi tanggapin mo lang. Kasi pupulutin mo lang yung pwede mong pulutin. Itapon mo yung hindi maganda na tingin mo hindi naman makakatulong sa'yo. Huwag kang ma-hurt na pag kinriticize yung gawa mo. Kasi lahat naman ng sinusulat natin, subject for comments. Wala naman kasing perfect na songwriting. And ako, lagi kong sinasabi, ang isang magandang kanta, magiging maganda pag naging hit song na. Yun pa lang talaga. Yun ang lagi kong sinasabi. Sabihin mo sa akin, you were able to write na napakagandang kanta, maganda yung chord progression, maganda yung letra. Kung hindi naman hit song, wala rin yun. Exactly. Unlike a very simple song
na hindi man na pinipintasan natin, wala yan, pangit yung kanta na yan. Biglang nag-hit, maganda na siya. For instance, yung writers today, are you familiar with the new writers today? Yeah. Sino, can you name some who are carving out Well, their names of in course, there? syempre, sabi ko nga sa'yo, alam ko lahat sila Adi, sina Sakta Budlo, Arthur Neri. Kilala ko lahat yung mga yan. Kasi, They write their songs, ha? yes, at saka nire-research ko sila. Alam ko kung paano yung kanilang proseso ng pagsusulat and then how they come up with yung magandang output kasi they work with young people. So ako, syempre, old school ako. Paano ko ba gagawin, bibihisan yung kanta ko na bata? Kailangan bata yung arranger. Life's different, di ba? I mean, kikita ka ba kapag mamomonetize yung pera mo sa YouTube or sa... Yes. Kasi, gaya nga, yung bumalik tayo sa PhilSCAP, PhilSCAP pa nagmo-monitor ng tinatawag na performing rights ng mga songwriters. Nagbabayad ng YouTube. No, can you tell us or can you tell kung paano ano yung kinikita nito? Bakit kumikita sa YouTube? Oo. Ang YouTube kumikita hindi lamang sa dami ng views, kung hindi, pag nakakakita ng mga ads na every time you are playing a song sa YouTube na may mga ads mo nang pumapasok, yun, nagbabayad yung mga ads na yun. That is part of the revenue na nakukuha mo dun sa uploaded material under your YouTube channel. Tapos sa Spotify naman, pag maraming streaming, binabayaran yun. Pag million views yung streaming, binabayaran yun ng Spotify. Yung download naman, like Amazon, Apple, Deezer, may mga download kasi hindi mo na madadaya ang number of downloads kasi digital. Kumbaga, 100% kung ilang number of downloads na ginamit, nakikita na monitor. Rate mo nga yung mga artist ngayon from mag-mention ka ng 5 artist na palagay mo tatagal? Hindi ko masasabing tatagal kasi one of the hottest ngayon yung group na Beanie, Siguro they started 2021 yata sila nag-umpisa. And then until now, visible pa rin sila. So I hope na mas tumagal pa sila kasi naka-break sila ng group kasi which is napakahirap for Filipino artist na makapasok sa ganyang klase na tinanggap ng halos international tinatanggap sila. And another group which is yung SB19 nakapasok sila kasi maganda yung naging training nila. I don't know if I'm right na parang si SB19 is may mga kapartner na mga Koreans the way they were trained. I think so. And then tong Beanie naman, I don't know, siguro may mga consultant din kasi ang nakita ko, ang peg ng Beanie is parang Blackpink ang kanilang alam ko lahat yan, ha? Okay. So, ibig sabihin, the market is very choosy. Ang bata ngayon, iba ang pakiramdam sa music. They have their own kind of music na pinapakinggan na dati ang nagdidikta, radio. Sa dami ng pinapakinggan sa online, gusto nga ng mga apo ko, hindi ko alam eh. Pero favorite nila, nasa playlist nila, sa phone nila. Pero kaya ako, I need to ask them, sino ba mga sikat natin ngayon na bata na pwede kong pakinggan? So, tanong ako sa solo, sino yung pinakasikat? Hindi ko masabi yung talagang... Yung bago new crop wag isali dito yung mga... Si Heb Abi, kilala nyo, di ba? Heb Abi, nagkaroon ng tour ng Canada. Hindi ko kilala yun. Hindi mo kilala yun. Nirip niya ginamit niya yung babaero ni Randy Santiago na walang paalam. Ginamit niya doon sa kanyang kanta. Yun yung sabi ko na dapat magpaalam ka sa publisher kung gagamit ka ng kanta ng may kanta. And I think the market has really changed, no? Oo. Iba na hindi katulad dati na... Iba. Minsan pakiramdam natin maganda yung kanta, pero hindi pala maganda sa bata. Oo nga. Talagang totally transition nung type of music na pinapakinggan ng mga bagets. An artist named Janela was bashed because of his lyric. What advice can you give him being strong? Nung mapakinggan ko yung kanta niya, maganda. First. And then secondly, the way mag-perform siya and kumanta, extraordinary yung range niya. Yung voice quality, maganda. And, Marikit ba yun? Title ng kanta Out of nowhere. Barilag, yan. Out of nowhere, biglang usbong Hindi kasi nga, ang mga bagets kasi, pag gusto nila ang kanta, sila yung nagpapahit doon sa nagpapaviral. Medyo mag-iisip ka, paano ba gumawa ng hit song ngayon? So, pakikinggan mo yung mga ginagawa nila. And then you discover another artist na bata rin. Are you discovering artists now? So, lagi akong on the look. Pero ako, laging sabi ko nga, ayokong completely sumakay sa ginagawa nila. Gusto ko lumangoy against the flow. What are you most proud of
sa ginawa mo kanta or Lahat, what happened in your life? Kasi nga, ilang dekada na ako, andito pa rin ako eh. Kaya nga Kumbaga, hindi ako nabura. I don't know kung yung ibang bata, siguro kilala ako. Pero, Hindi, pag kinanta nila yung kanta mo, ayan, makikilala ka na. Hopefully, kasi I'll coming up with parang tribute concert na pala po nga si Boss Yeah. Vic. And inayos namin ang lineup. Ando si Sarah. Hopefully, Ariel, Martin, Jaya. Pero sabi ni Boss Vic, may mga artist ako na sa akin yung sina Arthur Neri, yung mga Cup of Joe na yan. Ipanganak uli natin yung kanta mo. Kanta, tama. So, ang gagawin natin, yung mga hit songs mo, pa-cover natin, bigyan mo sila ng freedom na gawin ang gusto nila. Correct. So, which is ako, buy naman ako sa idea kasi definitely, pag ako yung mag-handle ng production, tunog ano pa rin yun? Luma rin yun. Tunog luma yun. Kasi iba yung flavor ni Bagets. Tulad ni Liwanag sa Dilim, di ba? Wala po. SB19. Meron naman ako na, gaya ng SB19, yung ginawa nila yung Bakit Ba Ikaw, hindi ako nakialam sa kanila. Meron silang version ng hindi ako nakialam sa kanila. Kasi kailangan, pag i-remake mo yun ng isang Bagets, give them the freedom paano nila gagawin yung song para mas magkakaroon ng ibang pagluluto. Iba yung gagawin nila. Kaya ako, sabi ko naman, sabi ko nga kay Boss Vic, Boss Vic, I agree with you. And I'm happy for you suggesting us na bigyan natin ng bagong flavor yung song mo na written way back. Parang gano'n. Are you a businessman by heart or no? Medyo may pagka-businessman din ako kasi magaling ako mag-market ng kanta ko. Alam ko kung paano ko ipupush pa sa bagong generation yung kanta ko. What would you give aspiring songwriters to survive the industry? Well, makinig sa present music. Kasi hindi ka pwede ng exactly gagawa ka ng isang music na kakaiba unless talagang extraordinary yung song mo and then with the right medium, with the right artist. Artist ang malaking bagay pa rin. Dapat tama. Oo, yung kombinasyon. Tama sa panahon. Kaya why they are popular? Mga bata yan, mga yan. Yan ang gusto ng mga Bagets. So, tinamaan nila yung market. What continues to motivate Venny Saturno in these times? Sa present music, sabi ko, sana I hope I can also write the type of music that they are writing right now. Are you retiring? It doesn't look like it. No, right? no. Sa akin, walang word na retire, hindi ko naisip. Basta sabi ko, basta kaya ko pang magsulat. And even hindi ako nakakahit, I'll continue writing songs. Parang yun ang nagbibigay sa akin ng kumbaga ng bet scene para mas sumarap yung buhay mo. Any parting words for the listeners? Well, of course, syempre, sa mga songwriters, sabi ko nga, lagi kong sinasabi sa songwriters, ang umaayaw, hindi nagwawagi. Huwag kang pusong mamon. Pag na-criticize, okay lang yun. Pasok sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga, and concentrate what is happening right now. Listen to the present music. Mag-adjust. And ang dream mo lagi is write a hit song. Okay. And is there a point in time na ang tagal mo na nagsusulat, wala pa rin nangyayari? Is there a time na, tama na to, ginagawa ko? Meron. Minsan, ang feeling mo, gusto mo makagawa ng isang obra, pero hindi ka makaproduce, huminto ka muna. Kasi take a break. May mga situation naman na hindi laman lahat ng panahon you are in good in good shape to write a good song. So, bibigyan mo ng time may breather. Sabi nga, pagpahinga ka lang and then siguro the next day baka iba na yung magiging mo. Well, thank you very much. It's a pleasure and an honor to have the legendary composer, lyrical storyteller, Mr. Venny Saturno. We're thrilled. Makatulong ko sa ibang mga aspiring songwriters. Malay mo, another Venny Saturno will be coming anytime. With your help, I'm sure there will be. Yeah, and then ako naman, hindi ako selfish, especially sa mga songwriters kasi I started as in wala. So, ako siguro may makikita ko mga songwriter naging successful, gumanda buhay because of songwriting. All right. Masaya ako dyan. Thank you, Mr. Venny Saturno. An honor it was to have you here on Kwento Juan today. His stories and insight into music and his life were truly captivating and left a lasting impression. Thank you, Venny. Thank you. Thank you very much. And we hope you were inspired by his as we were. Don't miss our next episode of Kwento Juan. Thank you. A big hand. Pakantahin muna natin siya. Thank you. Thank you. Pwede ba? Ay, no. I forgot. We did a survey earlier today and amongst your song, we took a vote, di ba? Dito sa buo. And ano yung top 5? Wherever's not enough?
Be My Lady, Till My Heart Aches. Wow, thank you. Thank you. Alam mo, hindi ko nga alam na sa yung mga ibang kanta eh. Like Till My Heart Aches Ends, hindi ko alam na sa yun. Yung Till My Heart Aches, the lyrics was written by Tito Kayamanda. Hindi ako yung lyricist, ano? Yung Be My Lady, ako yun 100%. Ako yung nagsulat noon. Just to let the people know, the lyrics of Forever's Not Enough was written by my sister Doris. Wow, okay. Thank you, Mr. Venny Saturno. Salamat sa oras. Thank you. Welcome, welcome. Ang songwriter dapat hindi pusong mamon. Kailangan you have to accept whatever positive or negative na comment. So, alam mo, dapat responsible user ka ng AI. Sinasabi ko sa mga songwriters, keep on writing songs. Kasi hindi mo alam, someday yung song na akala mong walang pupuntahan, magiging sikat. Pag hindi ko ginawa ito, talo na agad ako. Lahat naman ang sinusunod natin, subject for comments. Wala naman kasing perfect na songwriting. Kwento ni Juan, lahat may boses, lahat